Isang lalaki mula sa Zamboanga del Sur, bigla na lang lumobo ang braso at nagkabukol-bukol pa. Hinala ng pamilya dahil daw ito sa kakambal niyang elemento. Hirap man daw makahanap ng magandang trabaho ang binatang si Bong mula Lakewood, Zamboanga del Sur. Itinuturing pa rin siya na kapaki-pakinabang at tigasin. Malimit daw kasi itong tiga-saing, tiga-linis at tiga-hugas ng mga plato. Tumutulong pa rin po siya sa gawain. Nakikita ko po sa ugali niya, siya ay mabait, masipag. Lahat ng ito, ginagawa raw niya para wag maging pabigat. Kahit pa meron siyang napakabigat na dinadala. Ang kaliwang braso kasi ni Bong lumobo. Di pa gamay, muda ko po siya. Hunun niya kamatangaya po, guan pa, meka pa. Magyang kontak, sampai na magbugo to kaya may paabagal. Ang timbang nito, 5 kilo. Ang laman, lumawlaw na. Tinubuan din ng maliliit na bukol ang kanang braso, pati na ang kanyang batok at likod. Gidabo ko na dapat sama rin dumao, guwanan dapaan, masahit. At ang itinuturong dahilan ni Plani sa nangyari sa kanyang anak, ang pinaniniwalaan nilang kakambal nito. Tinalora ni mamang, tukakambalo doon emilinto. Gagaan pa ba ang pabigat ng pabigat na problema ni Bong? Dito sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Sitio Tuburan, nakikitira ngayon si Bong. At dahil kailangan niyang makisama at ayaw maging pabigat, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Mata ko alas 2, mga gasok plato. Kung mo sabon, kanay po mga habit plato. Kung isa ka kamot, di kahawid ni. Madalas niya rin binibisita ang kanyang ina na si Plani sa kanilang bahay sa bukid, kung saan siya naman ang nakatoka sa pagtatanim ng kamote. Rak gang ulo ni naman doon. Kulay mo rak. Kung mangusok ko, sakit. Magito ko magat. Dahil sa kanyang sitwasyon, hirap din siyang makahanap ng magkakasya sa kanyang damit. Kailangan kasi malaki ito at maluwag. Liyaga akong gambagad la ko, katulong ka na at biyang kanan. Hindi rin siya komportable sa pagtulog. Magilero, ribaw ang kamato, mag-street rad. Samantala, para hindi maburyong, inaaliw ni Bong ang sarili sa paglalaro ng bilyar. Kasi pag madlamat rindan, tungod ka kamato. Hinong danan, madlamato, guguno to rindan. Pero anumang iwas niya na mapansin ng iba, madalas pa rin daw siyang sentro ng atensyon. Mula tayo sa kuwa, kay binuang sa kuwa. Kaya tuloy lumaking mahiyain. Minsan madaling magagalit lalo na pag may naririnig siya na na salita na hindi maganda tungkol sa kanya, tinatawag siya na para siyang alimango ganun. Kung mula tayo sila sa kuwa, suko man ko. Di na tuluay, malatan si Puna. Ano man ang ginahimo mo pag tinitignan ka nila? Tago. Dahil dito si Bong, hindi na raw nagka-interes pang tapusin ang kanyang pag-aaral.
kailaw ridoan. Yung dangos ang dawra na puli. Ang mga kauban, sige silag lang tao. Hindaban daw rin ituburan. Mingaw rito. Yes, hilingan namin. Ang kanyang nanay Plani, may teorya kung bakit nagkaganito ang kanyang anak. Nung ipinanganak daw kasi niya si Bong, may iniluwal din daw siyang parang kakambal nito. Doon, may pataya kang guminawa sito, dumanan. Miyuna ito, ayan, si Beng, may binaya ito, dumanan. Guminawa, may andi, danding, may nagkatahaw, jibon. Ipinaguhit namin ang sinasabi niyang kakambal. Tinubuan na matamba, niyak po. Limpyo rin siya, di siya ugaw. Wala dugo-dugo. Limpyo, Ryan. Inani ba? Nani ang dagoy. Sa paniniwala nila, ang kambal daw ni Bong ang dahilan kung bakit lumobo ng ganito ang kanyang braso. Para raw kasi itong sumpa. May paturo dong kakambalo. Malaki yung paniniwala natin, no, kahit moderno na yung panahon sa mga ganitong elemento dahil matindi pa rin yung ating pagkatali doon sa ating katutubong pag-iisip. Marami ring mga lugar sa Pilipinas ang hindi pa rin talaga naaabot ng modernisasyon. So yung idea ng mga komunidad sa mga probinsya ay yung luma pa ring mga paniniwala. Minsan, hindi pa raw napatignan sa doktor si Bong. Malayo kasi sila sa ospital. Parang, yalan mo na sika pa ka. Lagan mo po sa mapasakap. Pilak mo? Then may pilak tayo, andun mara. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang espesyalista. Kung nakita natin ang patient, yung unang mapapansin mo yung pamamaga or swelling sa left side na arm niya. So nakita natin na merong parang mga cyst area sa skin niya, sa arm, sa back, sa may neck. Meron ding mga slight deformity doon sa chest area niya. Ang general term siguro is lymphatic obstruction. Doktor na mismo ang nagsabi, ang sakit ni Bong hindi dahil sa anumang sumpa. Yung pamamaga niya, tinatawag na lymphatic system or lymphatic area. Yung skin, yung muscle, dahan-dahan nagre-react. So, lumalaki siya. May stretch. Pero posible nga bang bumalik pa sa normal ang laki ng kanyang braso? Dito do biopsy. Ang sa chest niya, dapat ma-CT scan. Sa arm niya, ma-vascular study. Kung wala bang problema sa mga ugat-ugat, we can help the patient to ang itsura sa kamay niya at sa movement, makorek. Daga ako kaso ko ni para mapabulong na kamato. Nagpaabot ng regalo ang local government unit ng Lakewood. Ang opisina sa MSWD na andam para kaninyo nga tabang, apoy sleeping kits nga pwede ninyong magamit, no, para komportable mo sa inyong pagtulog. Nakakasiguro po kayo na yung ating tanggapan ay bukas para i-monitor yung kanilang kalagayan at maibigay pa natin kung ano pa mang tulong ang pwede nating maipagkaloob sa kanila. Na ating mga livelihood, kamo ang i-priority sa para matagaan mo o para sa inyong panginabuhian. Salamat. Niyago ba? Baka tibangan nyo. Salamat. Kung tutuusin, bawat isa sa atin, meron namang dinadalang mabigat na problema. Pero anumang suliranin, gumagaan kung meron sa ating nakikipagkapit-bisi. This is it, pansit. Eto na yon. Legit na to, under na. Tuloy-tuloy na to, guys. Ang masayang hiyawan sa peryahang ito sa Naik, Cavite. Napalitan kamakailan ng sigawan at takot. Nang ang isang bagon ng kanilang octopus ride. Kasi hindi nakalak mo. Kumalas! Ganyan ka lang.
paano kami dito sa taas. At bumagsak sa lupa. Aray! Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Bilis lang! Sa kaliwat ka ng mga peryahan ngayong Kapaskuhan, paano nga ba masisiguro ang ating kaligtasan at hindi maging literal na one hell of a ride? Hindi Pasko kung walang perya. Pero mag-ingat lang ho ha, dahil sa Cavite, ang masaya sanang bonding ng magkakapatid nauwi sa trahedya nung ang sinasakyan nilang octopus ride kumalas. Nito lang nakaraang linggo nung nagkayayaang magperya sina Camille at ang kanyang mga kapatid. Birthday po siya ng tatay namin, kayayaan po mag-dinner, then after that po, punta daw po kami ng perya, tapos sasakay po sa rides. Isa sa mga sinakyan nila ang paboritong cheap thrill ng marami, ang may 8 galamay kagaya ng pugita. Kaya tinawag na Octopus Ride. Si Camille at Ruth magkasama sa isang bagon habang sina Jomer at Joanna naman ang sakay ng isa pa. Pero bago pa umandar ang ride, si Camille meron na raw napansin. Sabi ko po dun sa operator na nagsakay sa amin, "Kuya, bakit ganyan yung upuan namin? Parang tabingi." "Ganyan talaga yan, ma'am." Sumakay na po kami. Parang wala na sa akin yung takot ng ikot. Ang inaisip ko yung pagtalsik eh. Di na rin po ako nakababa nun. Pero talagang gustong-gusto ko pong bumaba. Hanggang sa kalagitnaan, may narinig na silang tunog ng bakal na nanggaling sa umiikot na mga bagon. Malabutok. Kasi hindi nakalak mo. Parang may nagkakrak, parang may lumuluwag na parang bakal dun sa ilalim. Makailang ulit daw nila itong ipinaalam sa operator. Tuwing pag-ikot po namin, tuwing pong napunta po kami dun sa pwesto niya, sinasabi po namin na, "Kuya, may nalagotok." Habang sumisigaw din po kami, marami din po nagsisigawan na parang nag-e-enjoy po dun sa rides. Kaya po siguro hindi rin po kami narinig. Hanggang nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Ang isa sa mga galamay ng Octopus Ride na nasa likod lang ni na Jomer at Joanna, tuluyan ng kumalas at bumagsak sa lupa. Sabi ko na ipapakiramdam ko kaya hindi ako makairit kanina pa. Nakita ko po namin yung mga tao, nagpapanik na yung iba. Pero nasan na ang sakay ng kumalas na bagon? Sa aksidenteng ito, sino ang may pananagutan? Pag-usapan po natin sa aming pagbabalik. Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Ang Octopus Ride na sinakyan ni Camille at ng kanyang mga kapatid may bagon na kumalas at tumilapon. Sa magkakapatid, ang pinakanapuruhan si Jomer na tumama ang ulo sa bagon. Yung kamay ko, naipit po. Then nagkaroon po ng sugat. Tapos po hanggang ngayon, masakit pa rin. Parang pakiramdam ko po nung time na yun, parang nagdudugo na po yung ulo ko. Ang ride agad pinatigil. Oh my God, paano kami dito sa taas? Si Nico hindi makaalis sa bagon na kanyang sinakyan. Na-stuck po kaming dalawa doon 8 to 10 minutes. Ang hita naman ng pinsan niyang si Chine na ipit ng bakal na railings o harang nung nadaganan sila ng bagon na nasa kanilang harap. Nung una po, hindi po siya masyadong masakit pa. Nung mga time po na mga more than 5 minutes na po, talagang ramdam ko na po na dumidiin na po siya sa buto ko. Kuya, bakit bilis? Ang sakit! Bilis lang! Ganyan ka lang. Ito po yung naging pasako nung naipit na po kami doon. 8 ang naiulat na sugatan sa insidenteng yon. Pero nasan na ang sakay ng tumilapon na bagon? Ang isa sa mga sakay nito, si Erica. Nung una po, sobrang saya talaga kasi syempre parang first time kasi namin maka-experience nga ng ganon. Mama! Kuya, baba
araw ang kasama ni Erica na si Maria Rose. Nangalas, no? Hanggang sa nagkatotoo ang kanyang sinabi nung ang bagon na kanilang sinakyan kumalas at bumagsak sa lupa. Yun na talaga, sabi ko, kung maaano na kami, tegig. Si Maria Rose nagtamo ng pasa. Si Erica naman nawalan ng malay. Pagtama ng bakal, wala na, hinimatay na po ako. Tapos yun na po, wala na po ako maalala. Ang mga staff at empleyado ng perya agad daw tumawag ng rescue. Tulong-tulong buhatin! Isa, dalawa, tatlo. Yan eh. Nakagalaw ka na eh. Hindi po, nakadagan pa rin po. Aray! Parang nabigat. Puro naman ang mga complaint ay sakit ng ulo at nalulula. Agad naman nilang dinalagad sa mga lapit na ospital. Sina Jomer at Erica, pina-CT scan. In-x-ray naman ang hita ni Chini. Sinagot naman daw ng may-ari ng perya ang gasto sa ospital. Binigyan po nila kami ng cash po na tagwa 1,000 para po pambili-bili po namin ng gamot. Wala pong diferensya. Pero po yung sakit po hanggang ngayon, dama ko pa rin po. Ang insidente, iniimbestigahan na ng mga pulis. Yung isang main screw na nakalag nung time na yun, yun yung nakalas, then nagresulta po doon sa pagtama po ng mga bagon. Naguntugan sila. Maaring dumugtong yung physical injuries at liability nila. So kung mapapatunayan na yung operator talaga ay merong pagkakasala, merong pagkukulang. So yung antas ng kanilang liability ay depende rin dun sa antas ng pagkakasakit o disgrasyang nangyari sa mga tao. Posibleng hindi na sila makapag-operate. Meron po itong pagkakakulong, sir, kung sakali mang mapatunayan na may kapabayaan. Magkaroon ng regulation national level na lahat na nag-ooperate ng ganitong klaseng ride, ma-maintain yung quality of safety. Also make sure na pag nag-i-issue ng insurance, isang operator well-kept at maintain ng equipment. Samantala, kinuhanan ng aming team ng interview ang pamunuan ng perya tungkol sa nangyari. Araw-araw naman po ini-inspect yan ng mga operator namin bago nila i-operate. Aksidente po yan, hindi po natin inaasahan. After incident, actually, under maintenance pa rin siya. Make sure po na madodouble check ng mga operators, hindi lang po ng once but twice or more. Sana po ganun lagi. May pananagutan yung management ng Carnival at hindi naman po namin kayo para takbuhan. Aray! Kuya, bakit bilis? Sakit! Kung sakali na may maramdaman pa rin kayo after incident, tawagan niyo po ako. Ngayong magpapasko, sana ang mga operator ng rides sa perya siguraduhin doble ligtas ang kanilang rides. Dahil kapag sumakay na rito ang mga tao, Nangalas, no? ang kanilang kaligtasan, kalimitan, wala na sa kanilang mga kamay, kundi nasa ganito ng mga galamay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.